Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Gadel Castromayor Simbahon mula sa CRC Family. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang ating pagbubulay-bulayan sa Deuteronomy chapter 29 verse 29. Tayo po muna ay dumako sa pambungad na panalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa panibagong buhay na pinagkaloob at pinagkatiwala niyo po sa amin. Patuloy po kaming nagpapakumbaba at humihingi ng inyong patnubay at gabay sa mga sandaling ito na kayo po ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng pusong mapagpasakop sa inyong kalooban. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita po namin ang nais niyong ipahayag at buksan niyo po ang aming mga tenga upang mapakinggan namin ng maigi ang nais niyong ipahayag din sa amin, Panginoon. Inatabilin po namin ang buong programang ito sa inyong kamay at ang inyong kalooban po nawa ang siyang maganap upang maibalik namin ang papurit, pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Basahin po natin ang ating Bible verse ngayon araw. Deuteronomy chapter 29:29 mula sa NKJV. The secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. At sa Tagalog version naman po, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Ang Diyos po ang mapagpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Atin pong napagbulay-bulayan noong mga nakarang araw ang mga tuntunin ng kasunduang binigay ni Yahweh kay Moises para sabihin sa mga Israelita nang sila ay nasa lupain ng Moab. Ngayon naman po ang ating pagbubulayan ang concluding verse ng Deuteronomy chapter 29. May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ang ating mga anak magpakailanman. Sa kabila ng pag-encourage ni Moises sa mga Israelita na maging masunurin sa mga kautosan ng Diyos, tinuro rin niya kung paano nga ba mangusap ang Diyos sa atin. God never declares everything to man. There are things God keeps secret to Himself. Bakit nga po kaya hindi lahat ng bagay ay nais isiwalat o ipahayag ng Diyos sa atin? Basahin po natin ang Isaiah 55:8-9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Magandang paalala po ito na kailangan po natin palaging tanggapin that God is greater and wiser than man. He knows everything. He is an all-knowing God. Ano naman po ang nais ng Diyos na maging tugon natin sa mga kautusan o kapahayagan na ibinigay niya po sa atin? Ibig po niyang tayo ay maging masunurin at isapamuhay ang lahat ng kanyang kautusan ng may kagalakan sa ating puso dahil may nilalaan siyang pagpapala sa lahat ng mga sumusunod. Sabi nga po sa James chapter 1 verses 22-25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tignang mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatnubay sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ano man po ang nangyayari sa ating buhay o sa ating kapaligiran na mahirap maunawaan, lalahanin po natin na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Nais po niyang tayo ay lumapit, magtiwala at dumepende sa Kanya. Sabi nga po sa awiting Trust His Heart ni Bobby Mason, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Ipagkatiwala po natin ang lahat sa ating Diyos. He alone is trustworthy. He is sovereign over everything. And this is great opportunity to seek and study His words that we may know Him and His ways more and more as the Holy Spirit grant us all the spiritual wisdom, knowledge, and understanding and will enable us to be a doer of His words.
Nawa po tayo ay patuloy na lumalim ang ating personal na ugnayan sa ating Diyos na nasa langit at ating Panginoong Hesukristo at sa patnubay ng banal na Espiritu. Sa biyaya at habag at pagpapala ng Diyos ay makakasapamuhay na aayon sa kanyang kautusan at mabibigyan natin siya ng kaluwalhatian. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa mensaheng aming napakinggan. Nawa po ito ay patuloy na tumimo sa aming mga puso at sa aming mga isipan at tulungan niyo po kami sa gabay ng iyong banal na Espiritu na makapamuhay ng naayon sa inyong kalooban upang patuloy namin kayo mabigyan ng kaluwalhatian, ng pasasalamat at ng pagpupugay, Panginoon, na nararapat lamang sa inyo. Patuloy po namin inatubili ng buong maghapon na ito. Salamat po na kayo po ang siyang patuloy na magagabay sa bawat sa amin, sa mga nakikinig at makikinig pa, na ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa bawat sa amin at ikaw po ang magsilbing kalakasan namin at lumalim ang aming pagtitiwala ng aming pananampalataya sa inyo sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po kayang mag-subscribe at i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maganda at mapagpalang umaga.